Bawat mag-asawa nangangarap magkaroon ng mga mumunting anghel sa kanilang tahanan. Mga anghel na magbibigay kasiyahan at kulay sa kanilang pamilyang bubuuin. Anghel na bubuo sa pangarap nilang kumplitong pamilya. Ngunit sa mag-asawang hindi mabiyayaan ng kahit isang munting anghel, ay mag-aampo ng hindi nila kadugo. Ituturing na tunay nilang anak. Paano kung ang munting anghel na kinupkup mo, na inaakala mong magbibigay kaligayahan sa pamilya mo, ay impyerno pala ang ipaparanas sa buhay mo? Ang akala mong mabait na anghel ay may nagtatago palang kadiliman sa kanyang katauhan. Ako po si Eliza. Hindi ko maiwasang mainggit sa isang pamilya na masayang kumakain sa isang mesa lang ang layo mula sa akin. Masayang masaya ang mag-asawa habang inaasikaso ang kanilang anak. Baka sa mga ngiti nila ang pagmamahal para sa batang babae na bunga ng kanilang pagmamahalan. Ang batang babae ay nasa 4 na taong gulang na siguro. Nakakadala ang inosente niyang ngiti at ang mga mata niyang tila nagniningning. Ang bata ay may cute na dimple kapag ngumingiti. Hindi ko maiwasang mapamingiti kapag naririnig kong kinakausap niya ang mga magulang niya. Napakabibong bata. Siguro kung nabuhay ang anak ko, 2 taon na siguro siya ngayon. Malamang kinakausap din niya ako gaya ng bata. Nginingitian, niyayakap at sasabihan ng I love you. Ate, malungkot ka na naman. Basag ni July sa pagmamasid ko sa masayang pamilya. Napabaling ako ng tingin sa kanya at ngumiti ng tipid. Napatingin din pala siya sa pamilya na kumuha ng atensyon ko. Huwag kang wala ng pag-asa, ate. Matutubad din ang dinarasal mo. Bibiyayaan ka din ng munting anghel. Bakas sa mukha ng bunsong kapatid ko ang simpatya para sa kalagayan ko. Sana nga. Bulong ko sa sarili ko, pero narinig pala iyon ni July. Ate Eliza, bata ka pa naman. Huwag kang mawala ng pag-asa. Magdasal ka lang na magdasal. Isa pa, sa panahon ngayon, high-tech na. Lahat posible na. Nakangiti siya sa akin. Alam kong pinalalakas niya lang ang loob ko. Matagal ko nang alam na malabo ang porsyentong magkaanak ako. May problema ang ovari ko. May cyst ako sa parehong ovari ko. At ang nagpapahirap pa sa aking magbuntis ay ang irregular na period ko. Ilang beses na ba namuntika na matupad ang hiling ko? 2? 3? Tama, 3. 3 beses na akong nagbuntis, pero nakukunan ako. Ang pinakamasakit ay nitong nakaraang 2 taon lang. 6 na buwan na ang dinadala ko na sanggol sa sinapupunan ko. Tumigil pa nga ako sa pagtatrabaho para lang matutukan ang pagbubuntis ko. Hindi nga matawaran ang saya namin ni Carl dahil sa wakas nakabuo na kami. Hindi na hanggang 1 linggong pagbubuntis para makunan lang. 3 buwan na lang bago isilang ang anghel namin ni Carl. Ngunit dahil sa isang di inaasahang pangyayari, nalaglag na naman ang sanggol ang anak ko dahil sa kapatid ni Carl, si Sarah. Ipinaghanda niya ako ng pagkain at isa sa ingredients noon ay may allergy ako, kaya naepektuhan din ang sanggol sa sinapupunan ko. Dahil doon, ang masaya naming pagsasama ng aking asawa ay nanlamig. Kahit na sinabi niya na okay lang yun, huwag ko na daw isipin, hindi yun magbabago na nabahidan ang pagsasama naming mag-asawa. Ang kapatid niya, parang wala lang nangyari. Humingi siya ng tawad, pero hindi nakaligtas sa paningin ko ang ismid sa labi niya. Tara na ate, aya ni July sa akin para umalis na kami sa restaurant. Salamat nga pala sa pakikinig mo sa sentimento ko, ha? Ano ka ba? Wala yun. Para ano pat naging magkapatid tayo?
natatawang reaksyon ng kapatid ko sa akin. Naglalakad na kami sa parking lot at bago kami naghiwalay para magtungo sa kanya-kanya naming sasakyan, ay niyakap niya ako ng mahigpit. Basta kapag may hinahaing ka ulit sa buhay, alam mo naman ang idadayal mo. Tumango lang ako at kumaway pa siya bago sumakay sa kanyang sasakyan. Tinatahak ko na ang daan papunta sa aming bahay. 8:00 na ng gabi, wala masyadong kotse ang dumadaan. Hindi ako nagmamadali dahil alam ko namang walang naghihintay sa akin pag-uwi ko sa aming bahay. Wala akong aabutan doon kundi ang madilim at tahimik naming tahanan. Nagbago na kasi si Carl pagkatapos kong makuna ng 3 beses. Palagi na siyang mainitin ang ulo at kung minsan malamig ang pakikitungo niya sa akin. Para kaming hindi magkakilala kahit na sa isang bahay lang kami. Mas madami pa ang oras niya sa ospital kaysa ang manatili siya at makasama ako. Hindi na nga din niya ako tinatawagan or i-text para kumustahin. Di tulad noon, halos oras-oras niya akong tawagan at nagsisend ng sweet message. Ayaw kong pansinin ang pangamba na nabubuo sa aking isipan. Pangamba na nambabae na siya dahil hindi ko maibigay ang nais niya na magkaroon ng isang buong pamilya. Dahil sa lalim ng pag-iisip ko, nagulat ako sa sumulpot na sasakyan sa harapan ko. Nasilaw ako sa liwanag ng headlight nila at sa lahat sa akin ay nagdilim na. Isang malakas na kalabog. Ito lang ang tanging maririnig mo nang magsalpukan ang dalawang sasakyan. Lahat ng nakakita ay nagtakbuhan palapit upang usisain ng mga taong lula niyon. Sa itsura kasi ng dalawang sasakyan, sa pagkayupi niya ay iisipin mong wala nang mabubuhay na sakay niyon. "Tumawag kayo ng ambulansya, may buhay pa dito!" sigaw ng isang ososero. Sa pulang sasakyan ay biglang bumukas ang pinto mula sa passenger seat at may isang babaeng halos gumapang na palabas. Duguan ang bahagi ng noo nito at may mga natamong gasgas. Miss, okay ka lang?" tanong ng isang ososero. Medyo hindi makasagot ang babae dahil sa pagkahilo. Pero agad itong tinulungan ng mga taong nakapaligid at itinabi sa gilid ng daan. "Tumawag na ba kayo ng ambulansya? May bata dito sa isang sasakyan at yung kasama niya malala." Hindi nagtagal ay may dumating na 2 ambulansya at isang fire truck. Agad inassist ang babae na nakalabas sa pulang sasakyan. Agad din nasakluluhan ang bata na lula ng isang sasakyan. Nahirapan lang ang mga bumbero at medical team sa paglabas sa babaeng kasama ng bata. Naipit ang kalahati ng katawan nito sa nayuping sasakyan. May nakatusok na bahagi ng sasakyan sa kanyang dibdib at halos bumulwak ang dugo sa kanyang bibig. Pero kahit na parang nahihirapan na siya, ay may sinasabi ito ngunit hindi maintindihan. "Huwag na po kayong magsalita, makakasama pa," wika ng isa sa mga medical team. Tumagal din ng ilang minuto at nailabas ito sa kotse. Isinakay sa stretcher at nilagyan ng oxygen mask. Agad na isinugod ito sa ospital. Sa isang ambulansya naman ay maririnig mo ang tungayaw ng bata. "Mama! Mama!" "Huwag ka na umiyak. Magkikita din kayo ng mama mo pagdating sa ospital." Pag-aalo ng isa sa medical team, ngunit parang walang narinig ang bata. Ang babae naman na nakaligtas sa pulang sasakyan ay tahimik lang na nakamasid sa bata. Nakakaramdam siya ng awa dahil sa murang edad ay sinapit niya ito. Sa tingin pa lang niya sa babae kanina ay mukhang hindi na ito makakaligtas. Biglang lumapit ang babae sa bata at hinawakan sa kamay. Bahagya pa niya itong pinisil-pisil. Napatingin ang bata sa babae. Parang kinikilala siya nito. Ngumiti siya sa bata at hinimas niya ang buhok ng bata. "Ako na lang muna ang mama mo, ha?" Sumigok-sigok ang bata at saka yumakap sa babae.
Dok, Samaniego! Humihingal na tawag ng nurse. Napakunot ang noo ni Carl sa itsura ng nurse. Bakit? May problema na naman ba ang pasyente ko sa room 12? At umiling ito. Hindi po, Dok. Yung asawang po nasa ER. Na-aksidente po. Ha? Sigurado ka ba dyan? Anong nangyari? Bakit siya na-aksidente? Sunod-sunod na tanong ni Carl sa nurse. Bigla siyang inatake ng kaba. Hindi niya kakayanin kung may mangyaring hindi maganda kay Eliza. Samantala, si Eliza ay nakamasid lang sa batang nag-iiyak pa rin. Pagkakita nito sa inang nasa stretcher, ay agad itong itinakbo ng bata. Mama, wag po akong iiwan. Tungayaw ng bata. Ang babae naman na nasa stretcher ay nalaki ang mga mata. Pagkakita sa kamay na nakahawak sa kanya, ang isang nurse ay hinila palayo ang bata para mapakalma ang ina nito. Dumaan ang stretcher sa harap ni Eliza at nagulat siya nang bigla siyang hawakan ng ina ng bata. Pinipilit ni Eliza iwaksi ang kamay nito. Kinakabahan siya sa itsura ng babae. Mag-iingat ka, demonyo ang bata. Ikaw na ang susunod niya. Pagkatapos sabihin ng babae ang mga iyon, ay humugot ito ng malalim na hininga at nalungkutan na ito. Nanginig ang katawan ni Eliza sa itsura ng babae dahil hindi na nito naipikit man lang ang mga mata niya. Iwinaksi nito ang kamay ng babae na nakahawak sa braso niya. Napaisip si Eliza sa huling salitang binitawan nito. Anong ibig niyang ipahiwatig? Kanino ba siya dapat mag-iingat at sino? Mama! Malakas na iyak ng bata. Lahat ay nakatingin at naaawa sa bata dahil sa murang edad ay namatayan na ito ng ina. Si Eliza ay nakaramdam ng awa sa bata. Ito ba ang tinutukoy ng babae na demonyo? Napaka-inosente ng mukha, walang kamuwang-muwang. Sinong matinong ina ang sasabihan ng ganon ang kanyang anak? Lalapitan na sana ni Eliza ang bata para damayan, ngunit nilapitan siya ng isang pulis. Ma'am, pwede po ba namin kayong humahinga ng pahayag tungkol sa nangyaring aksidente? Tumango lang si Eliza at sumunod na sa pulis. Pero nakatingin siya sa bata na ngayon ay nakamasid sa kanya. Ma'am, may natatandaan po ba kayo bago ang aksidente? Ano nga bang natatandaan niya? Nagmamaniho siya pa uwi nang bigla siyang masilaw sa headlight ng kotse at lahat ay nagdilim na. Nagmamaniho na ako pa uwi tapos nasilaw ako sa liwanag ng ilaw ng kotse at nagdilim na ang lahat. Tumango-tango ito sa sinabi niya habang nagsusulat. Hindi naman po ba kayo mabilis magpatakbo kanina? Hindi, nasa normal speed lang ako. Okay ma'am, thank you po sa cooperation nyo. For further investigation po, tatawagan na lang namin kayo. Okay, thank you din po. Umalis na ang pulis matapos ang ilang katanungan. Nilapitan naman ni Eliza ang nurse at sinabi na kailangang malapatan ng lunas ang kanyang sugat. Nasaan ang asawa ko? Narinig ni Eliza iyon at nakita niya si Carl na humahangos palapit. My God, Eliza! Anong nangyari sa'yo? Okay ka lang ba? Ano masakit sa'yo? Tahimik lang si Eliza ni hindi niya ito binigyan ng pansin. Your wife is fine, Dr. Samaniego. Just a minor injuries. Maswerte siya at yan lang ang inabot niya. Ang doktor na ni Eliza ang sumagot. Thank you, Dr. Valdez. Nakahinga ng maluwag si Carl at nilapitan nito si Eliza. Siya nga pala, pwede na siyang makauwi since nalapatan na ng lunas sa mga sugat niya. Inabutan nito si Carl ng resita ng pain reliever na iinumin ni Eliza kapag kumirot ang sugat nito sa noo. Iniwan na sila ng doktor ni Eliza. Eliza, anong nangyari? Bakit nasangkot ka sa aksidente?
Nag-aalala ako sa iyo. Alam mo ba yun? Carl, I'm tired. Gusto ko nang umuwi. Malamig na tugon ni Eliza. Hindi na nag-usisa pa si Carl at hinayaan na muna ang asawa. Naiintindihan niya na sobrang nakakapagod ang araw na ito sa asawa niya. Okay, tara na, umuwi na tayo. Inalalayan niya ang asawa pero tinabig lang siya nito. Naglakad ito at nilagpasan lang siya. Nang malapit na sila sa exit ng ER, biglang tumigil si Eliza. Sinundan ni Carl ng tingin ang tinitingnan nito. Ang bata nakausap ng isang nurse. Wala ka bang ibang kamag-anak na kilala? Alam mo ba kung saan ka nakatira? Umiling lang ang bata sa tanong ng nurse. Nagangat ito ng tingin kaya nakita nito si Eliza at tumakbo ito nang umiiyak. Mama! Mama! Yumakap ito sa binti ni Eliza na umiiyak. Nilapitan ito ni Carl. Bata, hindi siya ang mama mo. Pinipilit itong ilayo ni Carl sa pagkakayakap sa binti ng asawa. Ngunit mahigpit ang pagkakapit nito. Mama! Mama! Tumingala ito kay Eliza na parang nagmamakaawa. Nasaling ang pusong ina ni Eliza sa itsura ng bata. Napangiti siya ng bahagya dahil sa pagkakaalala niya sa sinabi sa bata na siya muna ang magiging ina nito pansamantala. Sino ba naman siya para tanggihan ng isang munting anghel na nangangailangan ngayon ng karamay? Lumuhod si Eliza para maging kapantay ang bata. Tinignan niya ito sa muka at nginitian ng bahagya. Pinunasan niya ang pisngi ng bata na puno ng luha. Hinila niya ito para yakapin. Tahana, nandito na si mama. Huwag ka nang umiyak. Yumakap ng mahigpit ang bata at umiyak ito sa balikat ni Eliza. Excuse me, Doc. Nandito na si Miss Rita. Volunteer po siya sa DSWD. Siya na po ang bahala sa bata. Singit ng isang nurse. Mama! Mama! Biglang nagwala ang bata nang hilain siya ng taga-DSWD. Halika na, masaya doon. Madami kang kalaro at madaming laruan doon. Ayoko! Mama! Hindi ito bumitiw sa pagkakayakap kay Eliza. Pwedeng sa atin mo na siya, Carl? Kahit isang gabi lang. Pakiusap ni Eliza. Nagpalitan naman ng tingin si Carl at ang taga-DSWD. Pero baka may maghanap sa kanya. Nakamag-anak niya, Eliza. Nakikiusap ako, Carl. Kahit ngayon lang. Mapasaya mo ako. Kahit ngayon lang. Marahas na nagpabuga ng hangin si Carl. Alam niya na may ibig sabihin ang mga salitang iyon ni Eliza. Kaya niyaya nito ang taga-DSWD na mag-usap sa isang sulok. Ilang sandali pa ay bumalik ito na may seryosong mukha. Eliza, he will stay at our house just for a night, ha? Ngumiti si Eliza sa bata. Narinig mo ba yon? Huwag ka nang umiyak. Sa amin ka muna titira. Tumango naman ang bata at suminghot-singhot. Thank you, Carl. Nagpasalamat si Eliza kay Carl bago ito hinila ang bata. So, tara na. Ayan ito sa bata at nagtungo na sila sa kotse ni Carl. Napapailing naman na sumunod na lamang si Carl sa asawa. Carl's POV. Ilang taon ka na nga pala? Hindi naman pwede na makakasama kita ng isang gabi na wala akong alam na kahit na ano sa'yo. Nakangiting sabi ni Eliza sa batang lalaki. Ako naman ay panay ang sulyap sa aking asawa habang nagmamaneho. Ngayon ko lang ulit nakitang ganito ang asawa ko. Ngayon ko na lang ulit na silayan ang ngiti niya. Simula kasi nang mawala ang aming magiging anak, sana ay naging tahimik na ito at naging malulungkutin. Ngayon lang muli nagkabuhay ang malamlam niyang aura. Kung hindi sana umandar ang kamalditahan ni Sarah, alam kong sinadya niya iyon para mawala ang anak namin. Natatandaan kong nasampal ko siya at pinagsalitaan ng masasakit. Napagbantaan ko nga yata din siya dahil sa nangyari.
Galit na galit ako, sobra sa ginawa niya. Matagal na kasi naming inaasam na magkakaanak kami. Pero dahil sa inggit at paninibugho na nararamdaman ni Sarah, ay nawala ang aming munting anghel. Nagagalit si Sarah kay Eliza dahil nagtapat siya sa akin na mahal niya ako. Ngunit hanggang kapatid lang ang turing ko sa kanya sa simula pa lang. Hindi ko naman talaga kadugo si Sarah. Stepsister ko lang siya kay Tito Fernando, ang pangalawang asawa ni Mama. Pag nakikita ko ang asawa ko ay nagigilty ako. Alam ko na ako ang may kasalanan kung bakit nawala ang magiging anak namin. Kaya para maiwasan ko ang guilt na nararamdaman ko, sinubsob ko sa trabaho ang sarili ko. Madalas akong gabi na umuwi para tulog na si Eliza at hindi ko na siya maabutang gising. Pag umaga naman ay inaagahan kong umalis para hindi na niya ako abutan paggising niya. Dahil ayoko kasing makita ang mga mata niyang malungkot. Lalo akong kinakain ng konsensya ko. Pero hindi ko maiwasang mapangiti sa nakikitang sigla ng aking asawa sa kaharap na bata. 6 years old po ako. Ngumiti ang bata at lumabas ang ngipin nito na halos madami ng absent. Lalong lumapad ang pagkakangiti ng asawa ko. Ano naman ang pangalan mo? Ako po si Angelito. Mabilis na sagot ng bata. Nagulat ako nang marinig kong tumawa si Eliza. Napakabibo mo namang bata at maganda ang pangalan mo ha, Angelito. Iyon ba ang binigay na pangalan sa iyo ng mama mo? Alam mo ba, para kang isang anghel na pinadala sa akin. Hindi ko maiwasang makaramdam ng pagbabara sa aking lalamunan dahil sa sinabi ni Eliza at sa nakikitang saya sa kanyang mukha. Pero ang mama ko, biglang lumungkot ang mukha ng bata. Alam ko, sa ngayon, hindi mo pa maiintindihan ang nangyari sa iyo. Pero ang mama mo kasi, paano ko ba maipapaliwanag sa iyo ito? Napapakamot pa ng ulo ang asawa ko habang kinakausap ang bata. Ang mama mo, kasama na niya ngayon si Jesus, nasa heaven na siya. Ibig sabihin, iniwan na naman ako ng bago kong pamilya. Napakunot ang noo ko sa tanong ng bata, kahit ang asawa ko ay nagtataka sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo sila totoong pamilya? Tumango ang bata. Ang pangalan ko po ay ibinigay ng isang madre sa ampunan. Opo, hindi ko sila totoong magulang. Kinuha lang po nila ako sa ampunan. Matalinong sagot nito. Ilang beses na po akong inaampun. Siguro po pang-apat na sila. Pag kukunin nila ako, akala mo masaya silang pamilya. Papangakuan nila ako ng mamahalin at taalagaan na parang totoong anak nila. Pero nagkakaroon na sila ng sarili nilang anak. Binabaliwala na nila ako. May naging magulang pa nga po ako na binubugbog ako at hindi pinakain. Nakaalis lang ako nang magkasunog. Tapos yung namatay kong mama, sabi niya isasama niya daw akong mamatay kasi dahil daw sa akin kaya iniwan siya ni Papa. Malungkot na kwento ni Angelito. Natatakot po ako. Lagi na lang ganun ang nangyayari. Hindi na po ako nagkakaroon ng masayang pamilya. Ang gusto ko lang naman po ay magkaroon ng masaya at buong pamilya, na magkaroon ako ng lugar na mabibilang ako. Nag-uunahang tumulo ang luha nito sa mga mata niya. Yakap siya ni Eliza. Shh! Tama na, huwag ka nang umiyak. Hindi ko alam na ganyan ang pinagdaanan mo. Kahit ako, hindi ko maiyot paliwanag ang nararamdaman ko para kay Angelito. Halo-halo siya sa awa, galit para sa magulang na nagampun sa kanya. Hindi ko alam na sa murang edad ay pinagdaanan na niya ang mga ganyang bagay. Kaya siguro akala mo matanda na siyang kumilos at mag-isip. Hindi ko siya masisi kung maghangad siya ng ganoong bagay
Hindi man ako malungkot na bata dahil buo ang pamilya ko at dahil nag-iisa akong anak ay naibigay ng mga magulang ko ang lahat na pangangailangan ko. Namatay lang si Papa noong mag-high school na ako at hindi ko pinigilan si Mama na maghanap ng bagong kaligayahan sa piling ng daddy ni Sarah, si Tito Fernando. Tinignan ko ang asawa ko na naghihim ng lalabay kay Angelito para makatulog. Pinabasa ko sa mga mata niya kung ano ang kanyang nararamdaman. Hindi ko maiwasang mapaisip na pareho sila ng kalagayan ni Angelito. Naghahanap din si Eliza ng isang masaya at buong pamilya. Anong plano mo sa bata, Eliza? Tanong ni Carl kay Eliza habang nilalapag ang bata sa kama. Himbing na ito sa pagtulog dahil siguro nasa nakakapagod na araw niya. Hinarap niya ang asawa at minasdan ang mukha. Gusto ko siyang ampunin. Ayaw ko siyang maging malungkot na gaya ko. Diretsong sagot nito kay Carl. Hindi mo na ba iintayin na magkaroon tayo ng sariling anak? Nawawalan ka na ba ng pag-asa na magkakaroon tayo ng sarili nating anak? Sunod-sunod na tanong ni Carl sa asawa. Alam mo ang sagot yan, Carl. Hindi na natin alam kung may pag-asa pa na masasagot ang panalangin ko na magkakaroon ng sarili nating anak. At nawalan na ako lalo ng pag-asa dahil lagi kang subsub sa trabaho at wala ka ng panahon para sa akin. Parang nakaramdam ng kirot sa dibdib si Carl sa sinabi ni Eliza at nang bigyang diin pa nito ang salitang nating anak. Napalayo ito ng tingin dahil hindi niya kayang tinginan ang mga mata ni Eliza na puno ng hinanakit. Ginagawa ko lang yun para sa future na hindi ko kailangan ng madaming pera. Ang gusto ko ay magkaroon ng masayang pamilya. Putol ni Eliza sa sasabihin ni Carl. Alam mo ba, nararamdaman ko na magkwento si Angelito kanina. Naawa ako at naisip mo ba? Pareho kami ng nararamdaman. Pareho kaming malungkot. Pareho kaming naghahanap ng masaya at buong pamilya. Simple lang ang gusto namin, pero ang mga tao sa paligid namin, hindi iyon maibigay. Nagsimula ng pumatak ang mga luha sa mga mata ni Eliza. Sa tagpong iyon, parang sinasaksak ang puso ni Carl. Ayaw niyang makita ang asawa sa ganitong kalagayan. Umiiyak at nasasaktan. Hindi lang iyon dahil isa siya sa dahilan ng pagkakaganyan ng asawa niya. Gusto ko siyang ampunin. Alam mo kung bakit? Para kapag busy ka sa trabaho mo, may kasama ako sa malaking bahay na to. Hindi ako malulungkot o parang baliw na maghihintay sa'yo kung uuwi ka ba o hindi. Para may dahilan akong umiti kahit na nasasaktan ako. Nasasaktan mo ako. Nararamdaman ni Carl ang galit ng asawa at ayaw niya itong tuluyang hinanakit sa kanya. Mahal na mahal niya ito. Si Eliza ang buhay niya. Baka maging dahilan pa ito ng paghihiwalay nila. Ayaw niya iyong mangyari. Ayaw niyang iwan siya ng asawa niya. Kanina nga lang, nang malaman niya na naaksidente ito, ay parang kinuko yung muse ang puso niya. At sobrang takot ang nararamdaman niya. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang pawiin ang sakit na dinulot niya sa asawa. Kailangan niya itong bigyan ng kasiyahan. Kaya nakapagdesisyon na siya. Umugot muna ng malalim na hininga si Carl bago nagsalita. Bukas na bukas din ay tatawagan ko si attorney para magpunta sa ampunan at makipag-usap sa mga nangangasiwa doon para hingin ang mga kailangan natin sa pag-aampon kay Angelito. Masuyong sabi nito sa asawa. Biglang tumigil ang pag-iyak ni Eliza. May halong pagtataka ang mga mata nito para sa asawa. Nakakapagtaka kasi ang inakto nito. Totoo ba yung sinabi mo? Opo, totoo po at huwag ka nang magalit. Maya-maya ay magigising pa ang anghel na natutulog. Nakangiting lambing nito sa asawa. Natigilan si Eliza. Hindi siya makapaniwalang nginitian siya ng asawa.
at hindi siya nito tinutulan sa gusto niyang mangyari kay Angelito. Ngayon, ito lang ulit nangyari. Ang ngitian siya ng asawa at hindi umangal. Isa pa, totoo ba ang nahihimigan niya sa tono ng boses nito? Bakit parang piling niya ay malambing ito? Asawa niya ba ang nasa harapan niya? Sino ka? Kung sino ka man, umalis ka sa katawan ng asawa ko. Natawa naman si Carl sa sinabi ni Eliza dahil na-miss niya ang kawirduhan ng asawa niya. Sumagot ka at huwag mo lang akong basta tawanan. Ako ito si Carl David Samaniego, ang asawa mo, Mrs. Elizabeth Apila Samaniego. Ang lalaking patay na patay sa iyo mula noon hanggang ngayon. Nilapitan na ni Carl si Eliza at hinila niya para yakapin. I miss my crazy wife. Bulong nito sa tinga ni Eliza. Pumiksi naman si Eliza sa pagkakayapos mula sa asawa. I'm not crazy. Protesta nito. Tumawa ulit si Carl at niyakap muli si Eliza. Yes, you are. Sino ba naman ang mag-iisip na napoposes ako? Nanunudyong nakangiti si Carl kay Eliza. Hindi na din napigilan ng umiti si Eliza. Okay, fine. Nakingiti niyang inirapan ni Eliza ang asawa. Ini-smack naman ni Carl ang nakapout na labi ni Eliza. Totoo ba talaga ang sinabi mo kanina? Naaampunin na natin si Angelito? Paninigurado ni Eliza dito. Tumango ito bago hinalikan ang buhok ng asawa. Lahat gagawin ko para maging masaya ka lang, Eliza. I love you so much, sweetie. Hindi naiwasang mapangiti ni Eliza sa narinig mula sa bibig ni Carl. Promise, bukas na bukas din pagising, tatawagan ko si attorney at siya na ang bahalang pag-aasikasuhin ko ng lahat patungkol kay Angelito. Tara na sa kwarto at nang makapagpahinga. Alam kong nakakapagod ang araw na ito para sa iyo. Hinila na ni Carl palabas ng kwarto si Eliza. Paglapat ng pinto ng madilim na kwarto, ay diretsong nakaupo sa kama si Angelito. Ang kaninang maamong mukha nito ay nagbago. Naging tila isang nakakatakot na nilalang ito. Nandilisik ang mga mata at malapad na nakangiti habang ang mga mata ay nakatutok sa nakasaradong pinto. Sa ngiti nito ay tila may natatagong maitim na balak. Kung ano man iyon, tanging siya lang ang nakakaalam. Okay, abangan pa po ang karugtong ng kwentong ito. At maraming salamat pong muli sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa channel na ito. At mag-iingat po tayo palagi kung saan mang panig ng mundo tayo naroroon. Mega loud shout out po pala sa lahat-lahat. At God bless everyone. Hanggang sa muli.